sobrang dami nila mga available na bisikleta. Tignan nyo, lahat ng klaseng bisikleta na andito na. Para kang nasa dagat ng mga bisikleta pag napunta ka sa shop nila. Ito yung mga bisikleta na dating 7,000 pesos ang halaga ng isang piraso. Pero ngayon, pag bibili nyo, nagkakahalaga ng 7,000 pesos, 2 bisikleta na ang pwede mong maiuwi dito sa mga ito. Naka-sale na, naka-buy one, take one pa. Ito mga bisikletang to, mga branded, quality, Japan. Kaya naman talagang matitibay at solid itong mga to. Ito yung mga pagpipilian nyo. Momentum iJump 2.2M. Ito ang isa, pagkakapal-kapal ng frame niya. Naka-full suspension siya, guys, ha. May suspension sa frame, meron din siyang suspension maging dito sa kanyang fork. At ang brand ng suspension natin dito is RockShox, guys. Ayan, oh, original yan. Walang fake na galing ng Japan, guys. Kona Fire Mountain. Ito Louis Garno. Ito GT, guys, oh. GT Backwoods. Fuji, may available ding Fuji, guys, oh. Specialized. Wow, may Specialized, guys. Lahat ng kulay ng Giant nahandito na. Giant Crossstar, Giant Scape na modelo. Oh, tingnan nyo, ang daming kulay, ha. Meron tayong black, gray, purple, blue, green, brown. Meron ding white. Ang dami. Lahat ng Giant na bisikleta, nahandito na. Gios. Ito, grabe, Canover, Briggs, Mungus, Felt. Ito, guys, tingnan nyo. Halos hindi na pinunturahan. Yung materials kagad ng frame niya, ang ating masisilayan. Tingnan nyo, ang daming magaganda rito. Giant and Trek brand. Giant Scape RX, Trek 7.5 FX. Ito pa, Trek 7.3 FX. Ito naman, Trek 7300 FX. Talaga naman puro pang malakasan. Road bikes, kagaya nitong R1, Nesto, Diamond Back, Spear. Mga mini velo lover dyan, meron tayong mga available dito na branded mini velo. Bianchi Merlo, Louis Garno, Doppelganger. Ito yung mga tindigan na talagang magaganda na mini velo, guys, no? Ito malupit, may suspension sa pagitan ng kanyang head tube at ng kanyang fork, guys, no? Mga size 16 na folding bike, mga branded din, guys, no? Mini Cooper, NXT. Tingnan nyo yung quality, guys. Sobrang kapal ng rim yan. No? Grabe yung condition, di ba? Naka-full suspension na siya, guys. So, may suspension sa fork, may suspension din sa frame. Ang matindi rito, folding bike siya, pero yung manibela na naka-install sa kanya is parang BMX style. Opo. Grabe yung condition nitong tri-bike na to. Bridgestone brand, alloy na. Tingnan nyo yung mga kargang pyesa, hindi lang yung frame ang alloy. Ito, meron tayong iba't ibang klase ng Pixie dito. May mga naka-straight bar, may mga naka-bullhorn, may mga naka-drop bar. Ito maganda. Tingnan nyo to, guys. So, Giant pala gumawa rito. Ayan, oh. Fixie na Giant pala to, guys. Kaya naman pala napakatindi ng forma. Ang gaganda ng mga cruiser bike natin dito. Tingnan nyo yung mga forma. Cadillac, yung brand niya. Tingnan nyo, emblem check. Woo, ganda, di ba? Tingnan nyo yung suspension or yung kanyang fork. Oh, classic na classic, no? Ganda ng frame niya, oh. Mas branded pa sa branded. May mga available tayo na mga cruiser bike na talaga namang literal na branded. Katulad nitong Schwinn. Mga pambihirang brand, dito natin nakikita, guys, oh. Electra brand na cruiser bike. Okay, ayun pa isa, oh. Schwinn brand din, ang ganda ng kulay nun. Mga kakaibang bisikleta, tignan nyo. Nakamags pa tong isang to. Aluminum pa. Ayun, oh, tignan nyo yung manibela. Kakaiba. Natitiklop lang talaga. No? Fold na, fold, oh. Road bike siya, pero foldable. Ayun, oh, tignan nyo. May mga duktungan yan, mga foldable. Ito, Canover. Branded, ano? Ito, sa mga naghahanap ng talagang literal na branded na folding bike. Nako, ito, meron tayong mga available dito, Mga alloy na dahon brand. Pangmahalakasang mga Fixie. Bakit natin nasabing pangmahalakasang Fixie, guys? Ito lang naman yung brand niyan. Fuji Feather. Emblem check. Ito pa isa. Fuji Feather. Pero, apple green ang kulay. Meron tayong Schwinn Madison dito, guys. Ayan, na fixed gear or fixie, guys. Tokyo bike. Pangalan pa lang, alam mo na Japan quality, no? Or made in Japan. Sa mga classic lover dyan or naghahanap ng classic road bikes, napakaraming available dito. Ito yung mga modelong road bike, guys. Giant Defy, Well, GT. Ang ganda nito, pulang-pula. Fuji, tsaka Fun. Louis Garno,
Precision, Chronosfield, Anchor, Scott, meron din. Geos Pure, Canover, at saka Totem na hando sa dulo. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Las Piñas City upang muling bisitahin ang isa sa nagte-trending na bentahan ng mga Japan surplus na bisikleta dito sa buong Las Piñas. Ito ang Zen Bikes Philippines. At ngayong araw, muli kong ipapakita sa inyo, ibabahagi ko sa inyo kung ano-ano yung mga available nilang pangmalakasan at murang mga Japan surplus na bisikleta. Hindi lang mga Japanese bike, folding bike, road bike, mountain bike at lahat ng halos ng bisikleta ay nandito na. Pero bago tayo tuloy magsimula guys, nais ko munang ipakilala sa inyo yung mga kasama natin or yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Zen Bikes Philippines. Eto nga pala, ipinapakilala ko sa inyo si Kuya Gian! Kuya Gian, kamusta? Okay naman po. Yun, baka pwede muna nating anyayahan or imbitahan yung ating mga manonood na bisitahin itong shop nyo. Sa mga naghahanap po ng mga magagandang bike at mga murang bike, dito po kayo sa Zen Bike Philippines. Yun, okay. Bago natin ituloy-tuloy ito, Kuya Gian, baka pwede muna nating banggitin sa kanila yung eksaktong address nitong shop nyo. Located po kami ngayon sa Fort Larin Benet, BF Resort, Las Piñas City. Yan. Tuwing kailan, tuwing anong oras ba tayo open dito, Kuya Gian? 8 a.m. to 6 p.m. po. Monday to Sunday na yun? Monday to Sunday po. Yun. Ngayon ba dito sa Zen Bikes, Kuya Gian, yung mga bisikleta bang maipapakita natin dito is naka-sale na, naka-promo na, ganyan? Opo, ito po. Naka-promo na po kami ngayon. Naka-promo na? Naka-promo na po. Ayun. Kaya pala nakikita natin ngayon dito sa tarpaulin nila guys, sale na, buy one take one pa. Yung mga dati nilang 7,000 pesos ang isa, 7,000 pesos, dalawang bisikleta na ang maiuuwi nyo. Kaya naman, alam kong magugustuhan nyo yung mga bisikletang may papakita natin dahil bukod sa quality na, sobrang baba pa ng mga presyuhan nitong mga bisikleta. So, kaya naman, alamin na natin kung ano yung contact number para madali nyo makuha yung mga bisikletang magugustuhan nyo. Kuya Gian, ano ba yung contact number na pwede nilang tawagan para madali nilang makuha yung mga bisikletang available sa inyo ngayon? 0917-564-49449. Yun, okay. Tawagan nyo lang sila dyan guys ha, kung sakasakaling may mga magugustuhan kayo sa mga bisikletang maipapakita natin. Kasi alam ko magugustuhan nyo talaga yung mga bisikletang available dito sa Zen Bikes Philippines. Kaya naman wag na natin pagtagalin to, Kuya Gian. Simulan na natin dahil excited na akong ibahagi sa kanila kung ano-ano yung mga bago nyong mga bisikleta rito. So kaya dyan lang kayo guys, tutok lang kayo. Samahan nyo kami ngayong araw ni Kuya Gian para malaman nyo na kung ano yung available at bagong bisikleta dito sa Zen Bikes Philippines ngayon. So dyan lang kayo, tutok lang kayo. Samahan nyo kami ngayong araw. Let's go! Okay guys, simulan na natin to. Papakita ko na sa inyo kung gaano karami yung mga bisikletang available dito sa Zen Bikes Philippines. Kung makikita nyo rito guys, tignan nyo, sobrang dami nila mga available na bisikleta. Para kang nasa dagat ng mga bisikleta pag napunta ka dito sa shop nila. Lahat ng klaseng bisikleta na handito na. Kagaya nga ng mga binanggit ko kanina, Japanese bike, folding bike, mini velo, pixie, road bike, mountain bike, cruiser, lahat po yan ay makikita nyo ngayong araw dito sa shop nila. So simulan na muna natin dito sa area na to. Ito yung area ng kanilang mga Japanese bike. Kung makikita nyo guys ha, yung mga Japanese bike na available sa kanila at hindi lang mga Japanese bike, lahat ng klaseng bisikleta is good and running condition. Tama ba kayo, Gian? Opo. Yun, dahil dito guys, yung mga mabibili nyo, talagang gagamitin nyo na lang, sasakyan nyo na lang talaga. Ayan, kung makikita nyo, sobrang kikinis ng kanilang mga bisikleta rito. Lahat ng kulay ay available sa kanila. So itong mga Japanese bike na to, Kuya Gian, ano ang mga setup niyan? Ito pong mga Japanese bike na to, mga single speed po yan. Ah, okay. Mga naka-single speed pala itong mga Japanese bike na to. Anong size ng mga gulong niyan? May size 26, size 27 rin po. Ah, okay. So iba-iba pala ang sukat ng mga gulong ng mga bisikleta na to. So kung makikita nga natin dito, meron silang available na size 26, 27 at meron ding available na size 24. Ang magaganda rito sa mga Japanese bike na ipinapakita natin guys is may mga ilaw ng kasama. Ayan o, may mga ilaw na yan. Yung mga ilaw na yan, mga LED na. Laking tulong yan lalo na kapag bumabiyahe kayo, kapag gamit nyo itong mga bisikleta na to sa gabi. Ito mga ganito, nasa magkano to, Kuya Gian? Itong mga Japanese bike po namin, 2.8 ang isa, 5,000 po ang dalawa. Naka-sale na po kami. Sale na, buy one take one pa. Okay? So kung makikita nyo nga, ulitin ko lang yung sinabi sa atin ni Kuya Gian, no?
So 2.8 ang isa, 5,000 dalawa na. Opo. Yun ang presyuhan ng kanilang mga Japanese bike na to. So napakamura na nun, sa halagang 2,800. Pero kung dalawa nga naman ang kukunin nyo, mas makakatipid pa kayo ng 600. Siyempre, 2.8 plus 2.8, di bali 5.6 yan, no? Opo. Kung di ako magkakamali. Ngayon, yung 5.6 na yun, babawasan pa ng 600 pesos, 5,000 na lang, dalawang bisikleta na ang makukuha nyo. So yung mga nahan dito sa likod, Kuya Gian, anong mga Japanese bike to? O same lang tong mga to? Nasa 3,000 po yung nasa likod po. Ah, okay. So itong mga nahan dito sa likod, iba ang presyo nito? Iba po. Okay, bakit naging iba ang presyo nitong mga nahan dito sa likod? Ito po sa likod, mga stainless po kasi mga pyesa niyan po. Ah, okay. Ito palang mga nasa likod, guys, mga naka-stainless yung mga pyesa, kaya mas mataas ng konti Opo. ang presyo. So magkano nga uli yung nandito kay Gian? 3,000 po. 3,000 pesos. Guys, ang isa 3,000. Opo. Okay? So ayan mga stainless yung mga pyesa na nakasalpak dito sa mga Japanese bike sa likod, guys. O yan, napakarami yung pagpipilian. Halos nga lahat ng kulay ay nahandito na. Dito naman sa area na to, makikita natin yung kanilang mga available na candy bike. Ito mga candy bike na to, pwedeng-pwede or tamang-tama ito kay mami, tita, ate, at kay bunso. Napakaganda ng mga kulay niyan. Mga pastel color or light color. Pwedeng-pwede ng mga pamalengke itong mga ganitong klaseng bisikleta. May mga basket ng kasama. May mga ilaw na rin, syempre, hindi mawawala yan. Ito mga candy bike natin, nasa magkano naman ang presyo niya, Kuya Gian? Nasa 2.8 rin po. 2,800. Opo. Kasama rin sa buy one take one Opo. to. So 5,000, dalawa na rin. Ayan guys, mga candy bike. Ito mga nakasabit, kids bike, magkano naman to? Nasa 2.5 po yan. 2.5. Ayan yung mga kids bike nila, guys. So kung bibili kayo ng brand new, siguro mga ilang araw lang or baka hindi pa abutin ng isang buwan, sira na kagad. Ito, mga Japan quality, yung mga bisikletang bibilihin nyo. Kaya naman kahit na umabot ng ilang pung taon yan, buong buo pa rin, matibay na matibay kasi yung mga piyesang ginamit dyan. Dito naman sa area na to, ito yung mga available nilang mga folding bike. Ang mga brand nila is Mimolet. Meron din tayong available na Randolph. Meron din tayong Simple Style, Forbito, Chinos. Ito yung mga ordinary na folding bike nila. Pero mamaya makikita nyo yung mga branded nila. So alamin muna natin presyo ng mga ganitong klaseng folding bike sa inyo. Nasa magkano yung ganito? Nasa 3,000. Meron rin po kaming buy one take one, 2.8, 5,000. Dalawa po. Yun. So kasali din pala to sa buy one take one. Opo, pero yung mga single speed lang din po. Sa mga single Opo. speed. Ayun, nababanggit ni Kuya Gian na yung mga single speed or mga naka-single speed, yung mga naka buy one take one. Kasi dito sa area ng mga folding bike na to is meron silang mga nakaset or naka-set up ng 1x6 speed, kagaya nitong isang to. Naka 1x6 speed, ibig sabihin may cambio na kasama. Kaya mas magaan, mas madaling padyakan, di ba? Yan yung mga available nilang mga folding bike dito. May basket na nga rin kasama yung iba, Ito, ang ganda ng mga basket nito, parang kahoy, pero hard plastic yung ginamit dyan sa mga yan. Ayan, di ba? Napakaraming mga available. Yun. Marami kayong pagpipili ang mga folding bike dito. So, tuloy-tuloy tayo. Itong mga nahan dito, ano ba itong mga folding, mga Japanese bike Mga na Japanese bike po. So, itong mga nahan dito, sold na ba to? Ito po, mga 3.5 po. May basket na po. Okay. So, 3.5 guys, may mga basket na folding bike. Size 24, 26, and 27, tama? Opo. Yun, may mga basket. Ang gaganda ng mga basket na to, Pwedeng-pwede na pamalengke, may mga angkasa na rin kasama. Ayan, Okay? So, dito naman tayo sa area na to. Dito sa area na to, dito natin makikita yung kanilang mga nakasale na bisikleta. Ito yung mga bisikleta na dating 7,000 pesos ang halaga ng isang piraso. Pero ngayon, pag bibili nyo, nagkakahalaga ng 7,000 pesos, dalawang bisikleta na ang pwede mong maiuwi dito sa mga ito. Ito mga bisikletang to, mga branded, quality, Japan. Kaya naman talagang matitibay at solid itong mga to. Ito yung mga pagpipilian nyo. Iisa-isahin ko para malaman nyo. So simulan natin dito. Ito mga ganito is steel frame, pero yung mga ganyan is chromoly, matitibay, naka 1x6 speed, 7 speed ang setup niyan. Tingnan nyo yung mga condition niyan. May kinis na yan, malilinis na, talagang gagamitin nyo na lang. Marami tayong mga available dito, kagaya nitong Dunlop. Meron din tayong Scorto. Iba-iba yan Tingnan nyo.
Meron din tayo available na Regafino. Ayan, yung kulay blue, ang ganda. Meron din tayo available na Encounter. Marami kayong mga pagpipilian dito guys sa kanilang mga, ang tawag dito is hybrid mountain bike, tama? Ito yung mga mountain bike na ang sukat ng gulong is 700C. 700C po. Itsurang mountain bike pero ang mga nakasalpak na pyesa is pang road bike. So yan yung mga nakasale nilang mga hybrid na mountain bike. So yan binabanggit ko 7,000 pesos dati ang isa, ngayon is 7,000 pesos dalawa na. Nakasale na, naka-buy one take one pa. Paunahan na lang talaga. So dito naman tayo sa area na to, Kuya Gian. Ito mga hybrid mountain bike naman dito sa area na to, may nakalagay na rin. Nakasale na rin pala itong mga mountain bike na to, no? Opo. Ayan na nakalagay sale, mountain bike, 5,000 pesos. Yung dating presyo na 8,000, ngayon is 5,000 pesos na lang ngayon. Grabe, di ba? Mga hybrid mountain bike pa rin to pero yung hilera na to, dito yung hilera na mga nakakaangat-angat ng konti dahil mga branded. Ito mga nahan dito. Ito bigyan ko kayo ng sample. Corvette. Ayan, mga brand ng kotse to guys. Chevrolet, di ba? Meron din tayong available dito na Ordina, Doppelganger. Meron din tayong available na Cross Sim. Diba? May mga momentum pa nga 5,000 pesos na lang itong mga ganito Tingnan nyo yung mga kargang pyesa niyan. May mga kulay pa. Di ba? Tingnan nyo yung likod. Di ba? Mga decolores pa. Jackpot na kayo sa mga bisikletang nakikita nyo ngayon dito sa harapan natin, guys. Ayan puro decambio na rin yan. Mga naka 1x6 speed, 1x7 speed. Ito halo to, guys Tama ba, Kuya Gian? Opo, mix na to na po. Alloy na. Lahat ba to alloy na? Opo. Okay. So, ito palang hilera na to is alloy na. Opo. Doon sa may part na yon, may alloy, may bakal. Mayroon po. So, mix tayo. Opo. Naka-mix. Pero dito, straight to. Puro alloy. Opo. Yun. Puro alloy tayo rito, guys Dating 8K, 5K na lang ngayon. Marami kayo pagpipilian. Yung momentum I need na yun, gawang giant yun, guys. Jackpot kayo ron. Pagka yun yung napili nyo. Hindi lang yung frame ng mga bisikletang to ang alloy. Dahil maging yung kanyang mga parts or yung mga pyesa niya, alloy na rin. Napaka-jackpot. Ito sample lang ko kayo. Etong frame nito, alloy. Yung kanyang manibela or yung handlebar, alloy. Stem, alloy. Yung kanyang brake lever, yung kanyang rim brake or yung V-brake niya, kasama na rin yung kanyang crank arm. Lahat po yan, alloy. Pati yung rim, alloy. Di ba? Jackpot na kayo sa 5,000 pesos dito sa mga hybrid mountain bike na to. Etong area na to or etong side na to, ito yung literal na mountain bike. Ito yung literal na mountain bike, binabanggit natin dahil kung makikita nyo or kung mapapansin nyo, ito yung mga mountain bike na may mga suspension talaga. May mga suspension. Ito ang isa, pagkakapal-kapal ng frame niya. Naka-full suspension siya, guys May suspension sa frame, meron din siyang suspension maging dito sa kanyang fork. At ang brand ng suspension natin dito is RockShox, guys. Original yan. Walang fake na galing ng Japan, guys. So sa mga ganitong klaseng mga mountain bike, nasa magkano presyo? Dati pong presyo po namin dyan is 12,000 po. Okay. Ngayon po, 9,000 na lang po. Narinig nyo ba yon? Dating 12,000, itong mga bisikletan to, kaya naman pala pagkagaganda ng mga kargang pyesa nitong mga ito. Ngayon, mabibili na lang natin ng 8,000 pesos. Nako, 4,000 pesos ang nabawas sa presyo. Diba? So, tignan nyo Momentum, iJump 2.2M. Alloy frame, naka-suspension fork, momentum din, pero gawa ng SR Centurion, guys. Ang mga kargang pyesa natin, original Shimano na po yan, guys Mga original Shimano. Ito mga ganitong mga sukat ng gulong is 26, 27.5, 29, available yan, mamimili na lang kayo. Ito mga nakikita ko rito, mga alloy na, guys Ayan, momentum. Ito nga, yung binakita ko kanina, pagkakapal-kapal ng frame niya, halos wala ng pintura. Yung mismo materials kagad ang ipinakita. Ito Kona Fire Mountain. Ito Louis Garno. Ito GT, guys GT Backwoods. Ito, papakita ko pa sa inyo yung ibang available. Ito Louis Garno. Pagkakikinis na nitong mga bisikletang to, guys, dahil good and running condition. And Louis Garno. Fuji. May available ding Fuji, guys Ito, Centurion.
Specialized. Wow, may Specialized guys. Ito, classic na Specialized. So, rock hopper yung kanyang model. O, di ba? So, ulitin lang natin ha. Dating 12K, 8,000 na lang ngayon. Kuya Gian, yung mga nahanditong Japanese bike, nasa magkakano halaga? Nasa 4,000, 4,500 ganun po. 4,000, 4,500. Opo. Ganon yung mga halaga. Opo. Okay? So, itong mga Japanese bike kasi dito guys, ito yung mga Japanese bike na may mga basket na stainless. Ayan, mga stainless basket na po yung mga yan. Ayan o, tingnan nyo itong isa o, Tradea. Sobrang kinis niya talaga. Ayan o, wow, di ba? So, pakita ko pa sa inyo yung mga available na bisikleta rito para malibot natin itong buong Zen Bikes, no? So, itong mga area na to, or itong mga side na to, natapos na natin, ay pakita na natin. So, dito naman tayo. Eto, sa mga naghahanap dyan, or sa mga fanatic ng Mini Velo, meron din tayo mga available na para sa inyo. Eto na, mga Mini Velo lover dyan, meron tayong mga available dito na branded Mini Velo. Bianchi Merlo. O, di ba? Eto pa, Louis Garnou. Louis Garnou. Eto, doppelganger, guys. Tingnan nyo. Doppelganger. Eto, meron din tayong available, Avic Vent. At meron din tayong 21 Technology. Ito yung mga tindigan na talagang magaganda na Mini Velo, guys. No? Yung mga ganyang tindigan. Ito yung mga talagang sabihin na nating pinagkakaguluhan ng mga Mini Velo lover. Sa mga Mini Velo natin, magkano presyo, Kuya Gian? Nasa 8,000 to 10,000 po. 8,000 to 10,000 pesos yung price range natin ha. Tingnan nyo ha, yung mga Mini Velo natin dito. Straight bar, bullhorn, eto bended. May mga iba't ibang design, iba't ibang klase ng mga Mini Velo. May mga cambio na rin yan ha. Naka 1/7 speed, original Shimano, yung mga pyesa na nakasalpak dyan. Alloy, etong ganitong forma, palagay ko, steel frame na chromoly. Ito may mga rack pa yung kasama, may mga rack pang kasama itong mga ito, mga Louis Garnou natin. Ito malupit, may suspension sa pagitan ng kanyang head tube at ng kanyang fork, guys. May suspension. Ganda nito yung Louis Garnou na to, MB-2. Ganda. So, yan yung presyo na banggit na rin natin. Dito naman tayo sa area na to. Ito mga Japanese bike pa rin to Sa magkano naman dito sa Japanese bike na to? Dito po sa mga Japanese bike po namin is 4,000 to 4,500 po. 4,000 to 4,500. Kapresyo nung kanina. Okay. Ito mga to, tingnan nyo kung gaano kakikinis yan. Sobrang kikinis na po ng mga Japanese bike nila rito, guys. Ayan. Nakikita nyo? Ilawan natin para mas ma-appreciate nyo yung ganda ng kanilang mga bisikleta. Sa mga gusto nga palang mag-wholesale, pwede kayong mag-wholesale dito sa Zen Bikes Philippines, guys Nasa comment section, description box, yung kanilang contact number, maging yung exact address nila. Ayan pinapa-wholesale na po nila itong mga bisikleta na to or yung mga Japanese bike. Halos lahat naman pwede nyong i-wholesale dito. Lahat ng klase ng kanilang mga bikes. So ito yung mga presyo na 4,000 to 4,500. May mga angkasan na or parilya, may cambio na rin. Tingnan nyo yung mga pyesa bagong-bago pa talaga, guys Tingnan nyo yung mga kondisyon ng pintura. Talagang quality pa, di ba? 1/6 speed pa nga itong isa. So marami kayo pagpipilian dito mga naka 1/6 speed na. Meron ding mga 1/7, iba't ibang klase yung mga Japanese bike sa hilera na to. Okay? Ito may mga available din silang mga folding bike, no? Ito mga folding bike dito is mga size 16, tama ba? Opo. Mga size 16 na folding bike, mga branded din, guys. Mini Cooper, di ba? Tapos ito yung emblem niya. Person Sports, guys. United Colors of Benettons, meron din. Iba-iba yan. Tribal 6, Atenza, Transit. Meron din tayong utusan bike. Pantene, meron Pantene, guys. Pantene. KS Concept. Ito yung mga size 16 nilang mga folding bike. Sa mga size 16, hindi lang pala size 16 to May mga available ding size. Ano itong mas maliit size 14 na to? Po. Size 14, guys. Itong ganda ng kanyang boha, Panalo. Size 14, size 16. Nasa magkakano yung mga ganyan? Nasa 5,000 to 6,000 po. 5 to 6,000. Okay, mga alloy frame na po yan yung mga available nating mga folding bike yan. Mga folding bike dyan. Okay? Dito naman, ito mga road bike to. Sa mga road bike, nasa magkano halaga? Meron po kaming 5,000, 6, may 7,000 po. 5 to 7,000. Opo. Okay? So ito yung mga available nilang mga road bike dito.
Sa halagang 5,000 pesos guys, road bike na. Tapos Japan quality pa, no? Next T, tignan nyo yung quality guys. Sobrang kapal ng rim yan. No? Grabe yung condition, di ba? Naka STI, Shimano Tourney. No? Panalo, di ba? Naka 2x setup na rin yan. Shimano Tourney na rin yan guys. So, FDRD, tsaka yung shifter niya. Shimano Tourney. Ito 21 technology. Next T. Meron din tayong available na Sunrace. Available lahat yan guys ha. Dito ha. Pwede nyo pakyawin yan. Dami niya no? Iba-ibang kulay. Lahat ng kulay na gusto nyo na dito na. Yan, mga 21 technology, maraming kulay na pagpipilian dyan. No? Halos lahat to, ito sa area na to ha. Lahat po yan is road bike. Okay? Ito naman yung mga size 20 nila na folding bike. 2 wheels, Rainbow, Hammer, mga branded din. Ano? Tingnan nyo. Ganda ng pagkadilaw na no. Dito sa size 20 na folding bike, magkano naman? Dito po sa size 20 na folding bike po namin, nasa 4,000 to 5,000 po. 4 to 5,000. Opo. Okay. So dito may napansin ako sa kanilang mga folding bike na size 20. May suspension sa mismong frame niya, guys. Ayun, nakikita niyo ba yung puti na yan? Suspension ng frame niya yan. Okay. Meron pa nga ako nakita yata dito na naka full suspension eh. Saan na ba yun? Eto. Naka full suspension na siya guys. So, aero bikes. Nakita nyo? May suspension sa fork, may suspension din sa frame. Diba? Naka 1x6 speed setup pa. Ang matindi rito, folding bike siya, pero yung manibela na naka-install sa kanya is parang BMX style. Opo. Diba? Ang ganda. Chevrolet, Benz House. Marami talaga eh. Sobrang dami. Ayan, nasa mga folding bike na tayo. Guys, kita nyo naman oh. Oh, diba? Kahit anong klase ng bisikleta, dito nyo talaga makikita in good and running condition. Diba? Ang dami nila mga available na Japanese bike dyan. Oh. Ito 3 wheels. Magkano to? Tri-bike. Nasa 12,000. 12,000. Ito guys, sa mga naghahanap ng 3 wheels or tri-bike dyan, may available tayo. Grabe yung condition nitong tri-bike na to. Bridgestone brand. Alloy na. Tingnan nyo yung mga kargang pyesa. Hindi lang yung frame ang alloy. Maging yung karga niyang pyesa, alloy, yung rim brake, yung rim, may kasama ng ilaw na LED, may basket, stainless na tong kanyang handlebar or yung kanyang manibela, yung stem, alloy, tapos yung kanyang crank arm, alloy na rin, may basket pa sa likod. Ano size nito? 16? Size 16 ano? 18? Size 18? O 16 yung likod, 18 yung harap. Alanganin ano? 16 yung likod, 18 yung harap. Alanganin yung sukat nito guys. Di ba? 18 nga 18 by 1.75 sa likod 16 yan pag ganyan. Size 16 yung likod niyan. Di ba? Ganda, naka-offset. Tingnan niyo to. Yung pinaka railings ng kanyang kable, stainless din or alloy din pala. Maging yung seat post niya, stainless or alloy na rin yung kanyang lever ng kanyang etong mismong lever ng kanyang seat post. Alloy to, stainless to. Okay, magkano ulit? 12,000. 12,000. Negotiable pa ba yan? Opo. Negotiable pa negotiable naman. naman. Okay. Ito sa mga naghahanap naman ng fixie guys. Bibigyan ko naman kayo ng option or pagpipilian sa mga fixie. Ang dami ring mga fixie rito. Meron tayong mga SE, Supreme. Meron tayong available na Bennett Noir, Merida. Ito, meron tayong iba't ibang klase ng fixie dito. May mga naka-straight bar, may mga naka-bullhorn, may mga naka-drop bar. Ito, maganda. Tingnan nyo to guys. So, naka-bullhorn siya, pero yung manibela niya is parang putol. Parang bullhorn na putol. Tapos, tingnan nyo yung rim niya. Sobrang kapal, di ba? Tingnan nyo, alloy pa pala to. Alloy to Itong kanyang frame. Nakalagay dito is fixer. Okay? Giant pala gumawa rito. Fixie na Giant pala to guys. Kaya naman pala napakatindi ng forma. Alloy frame, alloy manibela, stem, spacer, rim brake, yung mismong rim. Yung hub niya alloy na rin. Tapos yung kanyang crank arm or pati yung kanyang chainring is alloy. Pedal alloy din. Tapos ang malupit pa rito, dalawa na yung kanyang sprocket guys. Isang free wheel ba to or isang... Yan nga natin. Naka-free wheel po. Naka-free wheel tsaka fixed gear, no? Opo. Dalawa. Pwede kayong mamili. Iti-twist nyo lang na ganon para mailipat nyo. Napakadaling gamitin. Ito pa yung isa, naka-drop bar, naka-drop bar na siya. Tsaka puting-puti ito,
Alloy din yung kanyang mga pyesa, oh. Leather pa yung kanyang bar tape. Napaka-solid. Etong mga nahan dito, mga ano to, hybrid mountain bike po naman. Sa mga Pixie, nasa magkano halaga niyan? Nasa 9,000 to 10,000. 9 to 10,000. Opo. Okay. May mga bawas pa naman yung presyo niyan, guys. Meron Ha? pa naman. Negotiable lahat ng presyo ng mga binabanggit natin dito. Ito pa mga Japanese bike, ang dami, guys. Di ba? Marami, hindi kayo mabibitin dito. Dito naman sa side na to, nakikita natin, mga hybrid pa din to, no? Hybrid. Hybrid na mga alloy. Ayan, oh, War G. Tapos, Generosity, okay. Bridgestone, Miata. Ano to? Radiur. Lamborghini, meron din. Nogard. Dami. Dito naman sa side na to. Dito tayo. Eto guys, sa mga naghahanap dyan or sa mga classic lover dyan, meron tayong mga available dito na cruiser bike. Ang gaganda ng mga cruiser bike natin dito. Tignan nyo yung mga forma. Cadillac, yung brand niya. Tignan nyo, emblem check. Woo, ganda, di ba? Ito size 26 to, no? Tama? Opo. Size 26. Okay, ang ganda, oh. Naka moon bar. Tapos ito, naka monkey bar, guys, oh. Ganda, oh. Popogi ng kanilang mga cruiser bike dito. Tingnan nyo yung suspension or yung kanyang fork. Oh, classic na classic, no? Ganda ng frame niya, oh. Magkano sa mga ganitong klaseng cruiser bike? Dito sa mga cruiser bike po namin is 7,000 to 8,000. 7 to 8K lang. Dati magkano? Dati po to 10,000. Dating 10,000, ngayon 7 to 8K. 7 to 8K Yun, nabawasan na presyo. Hindi lang ito mga cruiser bike nila, ha? Meron pa tayong available dito. Ito, ha? Sa mga naghahanap dyan, na mas branded pa sa branded, may mga available tayo na mga cruiser bike na talaga namang literal na branded. Katulad nitong Schwinn. Kita nyo yan? Electra meron din, oh. Ayun, oh. Mga pambihirang brand. Dito natin nakikita, guys, oh. Electra brand na cruiser bike. Okay, ayun pa isa, oh. Schwinn brand din, ang ganda ng kulay nun. Ito mga Schwinn brand natin or yung mga branded natin sa branded pa, magkano naman ang halaga? Nasa 12,000 po. 12,000. Yung mga ganito, nakikita ko sa ibang shop to, 15,000 pesos. Pero dito, 12,000 na lang, may bawas presyo pa. Opo. Yun ang maganda sa Zen Bikes, ano. Ito mga Japanese bike naman na dito sa harapan natin. Ito yung mga Japanese bike nila na talaga namang sobrang solid, guys. Bakit ko nga ba nasabing sobrang solid nitong mga Japanese bike na to? Ito lang naman yung mga Japanese bike nila na talagang pangmadiinan, pangmalakasan na dahil branded itong mga bisikleta or itong mga Japanese bike na to. Tingnan nyo yung mga brand niya, no? Bridgestone. Itong Bridgestone na to, alloy na to, ha? Alloy to, yung frame niya. Ayan, no? Parang beauty yung itsura ng frame niya. Pero yung mga kargang pyesa, ito, stainless basket, aluminum manibela, aluminum yung brake lever, stainless na yung kanyang parilya, tapos stainless, tignan nyo, ganda, Mickey Mouse, yung kanyang center stand, ito pa ang ganda, yung kanyang crank arm, ito maganda, yung ilaw niya, LED ilaw, naka-dynamo hub, panalo, di ba? Yan yung sample ng kanilang mga pangmalakasan or pangmadiinan na Japanese bike. Etong lahat ng ito is alloy na. May Witty brand, Miata, Eco Alumi, tapos ano yung isa? Desin, Elegant, Bridgestone, Miata. Yan, yung mga ganyang brand, yung mga popular brand ng Japanese bike. Dito nyo makikita sa hilerang na to. Ito po sa mga hilerang to, nasa 6,000, 6,500 po. Pero yung mga walang basket po, 4,500 po. Naka 4,500. Opo. Pero halos lahat ba to may mga cambio or may mga single speed din? Meron po. Meron tayong mga naka single speed dito, meron din tayong mga naka 1/3 speed na internal gearing, okay? So kung makikita niyo yung mga upuan niya na, sobrang bagong-bago pa yan, guys, no. Oh, talagang brand new condition. Alright, 'di ba? Nasabi na natin yung presyo. Ito mga kakaibang bisikleta, guys, oh. Mga kakaibang bisikleta, tignan nyo. Naka-mags pa tong isang to. Aluminum pa. Ayun, magkano sa mga kakaibang bisikleta na to, Kuya Gian? Nasa 6,000 po. 6,000. Tingnan nyo, guys, ang ganda ng mga bisikleta na to. Tingnan nyo yung manibela. Kakaiba. Natitiklop lang talaga. Opo. No? Fold na, fold oh. Pati ito napo-fold rin, di ba? Opo, napo-fold rin po. Yung mismong frame niya napo-fold. Opo. Yun. Tingnan nyo, ang ganda, lakas ng dating nito. Ayun, naka-mags na alloy. Parang ano to,
boomerang seat na mugs. Tapos naka-disc brake pa pala. Naka-disc brake na po. Woo! Ganda. Tignan niyo itong isa, oh. Ang ganda naman ng kanyang boha. Ganda, no? Size 12 and a half yung sukat ng gulong. Wow! Gaganda. Ito pa, oh. Eggs yung brand. Daming gaganda ng mga bikes nyo ngayon. Ito mga road bike dito, magkano naman? Dito po sa mga road bike po namin, dati pong 12,000, ngayon po 9,000 na lang po. Dating 12,000, 9 po. 9,000 na lang. po. Yun, 9,000 na lang guys, mga road bike, oh. Ito mga nahan dito, parang may alloy na, no? Meron mga na po. alloy na, no? Ayan, alloy guys, oh. Alloy road bikes. Shimano Tourney. Ang ganda nito, oh. Ang kapal ng frame niya, oh. Alloy. Drop bar natin, may brake lever dito, meron din dito. So, bali, 4 yung brake lever nito. Doppelganger. Ito yung road bike na folding na. Apo. No? Road bike siya, pero foldable. Apo. Ayan o, tingnan nyo. May mga duktungan yan ha, mga foldable. Ito Canover. Branded ano. Ayan, Trinity. Tapos head. Dami yung mga available na bagong bike ngayon dito kay Gian ha. Eto na, dito na pagsampa natin, dito nyo na makikita, yung talagang pangmalakasan talaga nila or pangmadiin ng mga bisikleta. Tingnan nyo, lahat ng available na Giant, dito nyo makikita. Lahat ng kulay ng Giant, nahan dito na. Giant Crossstar, Giant Scape na modelo. Tingnan nyo, ang daming kulay ha. Meron tayong black, gray, purple, blue, green, ano pa ba yan? Gold, brown, meron ding white, black, blue, ang dami. Lahat ng Giant na bisikleta, henahan dito na. Sa side na to or sa area na to, magkano naman ang halaga? Ito po sa mga ilerang to, mga Giant po, 12,000 po dati. Ngayon po, 8 to 9,000 na lang po. Dating 12K, 8 to Opo. 9,000 na lang siya ngayon. Opo. All alloy na po ito guys ha. Alloy. Ibig sabihin ng all alloy frame, maging yung kanilang mga pyesa is alloy na. Ang setup niyan, naka 3x, 7 speed, 8 speed to 9 speed, ang mga setup niyang mga yan, no? All alloy na po yan. Tingnan nyo ha, kung gaano kagaganda yung mga quality ng mga Giant nating bisikleta dyan, no? Good and running condition, makinis pa sa mga jowa nyo. O, diba? No? Natatawa si Kuya Gian talagang sobrang solid kasi. Dito naman sa area na to, magkano naman ang presyo nyo? Same lang? Same lang rin po. From 12,000, ngayon 8 to 10,000 na lang? Opo. Noon po, 12,000 po. Ngayon, 8 to 9 po. 8 to 9. So Opo. 8 to 9,000 guys. Ito Dina, Gios. Ito grabe, Canover, Briggs. Napakarami nila mga available na precision dito guys. So precision, air-on, rally, meron din sa dulo. So dating 12,000, ngayon 8 to 9,000 na lang. Opo. Okay? Dito sa area na to, meron din tayo available na felt. Ganda nitong felt guys. So tingnan nyo naman, felt na rin maging yung kanyang stem. Daming mga available at bago nilang bisikleta rito. Eto guys, tingnan nyo. Halos hindi na pinunturahan. Yung materials kagad ng frame niya, ang ating masisilayan. Alloy na rin yan naka down tube shifter pa. Ayan, eto Giant na mountain bike. Tingnan nyo, ang daming magaganda rito. Giant, Trek, ito pala, halo, no? Giant and Trek brand. Giant Scape RX, Trek 7.5 FX, eto pa, Trek 7.3 FX, ito naman, Trek 7300 FX. Precision, Giant Scape, Sus Mariosep, yung mga brand natin dito. Talaga naman puro pang malakasan. Ganon din ba presyo nito? Hindi po. 10,000 may 11,000 na rin. 10 to 11,000. Dati magkano naman yan? Nasa 12,000 rin. Dating 12,000. Opo. So, mas mataas ng konti. Kasi Opo, sobrang kasi- branded Opo. no? Okay. Dito tayo. Ito sa mga naghahanap ng talagang literal na branded na folding bike. Nako, ito meron tayong mga available dito Dahon or Dahon guys. Kung popular kayo or medyo familiar kayo sa Dahon natin ipopronounce yan. Kung Dahon, medyo social, Dahon. Bahala na kayo kung anong pronunciation ang gusto nyo. Mga alloy na Dahon brand guys. Tingnan nyo, alloy. Lahat po ito itong tatlo. Puro alloy na size 20 na Dahon brand. Okay? Magkano naman dito kay Gian?
Dito po sa mga dahon bike po namin is nasa 12,000 po. 12,000. Opo. Sale na rin yan. Sale na rin Dati po. magkano naman yan? 14,000. 14K guys. Ayun. Okay, dito sa side na to, ito na yung mga road bike nila. Pero tapusin muna natin tong hilera na to. Dito naman sa hilera na to or sa area na to guys, ito pa yung kanilang mga available na pangmahalakasang mga fixie. Bakit natin nasabing pangmahalakasang fixie guys? Ito lang naman yung brand niyan. Fuji Feather. Ayan o, Fuji Feather emblem check. Woo, grabe. Ito steel frame na chromoly ang mga yan. Tingnan nyo naman yung kanyang plato. Buo talaga. Alloy yan, yung mga parts na nakalagay dyan. Tapos naka 2-in-1 or naka dual sprocket pa tayo. Pro Max yung brand ng rim brake natin. Naka drop bar na. Ito pa isa, Fuji Feather. Pero apple green ang kulay. Meron tayong Schwinn Madison dito guys. Ayan o, na fixed gear or fixie guys. Ayan o, Schwinn. Drop bar na rin po yan. At syempre, ito pa yung ating mga available na road bikes. Kagaya nitong R1, Nesto, Diamond Back, Spear, Future, tsaka meron tayong mga classic. Dito natin ipakita lahat yan. Ito maganda rin eh. Ano to? Tokyo po. Tokyo Bike. Ayan guys, Tokyo Bike. Di ba? Pangalan pa lang, alam mo na Japan quality, no? Or made in Japan. Tokyo Bike. Okay? So, sa mga ganitong mga road bike, magkano? Nasa depende po rin po kasi sa brand po eh. Dito muna tayo sa mga classic or sa mga, ayan, sa mga classic lover dyan or naghahanap ng classic road bikes. Napakaraming available dito. Ang mga brand natin is Miyata MR2000. Meron din tayong available na Raydock, Bridgestone. Daming mga classic road bike dito. Ito mga classic road bike natin nasa magkakano halaga? Nasa 15,000 15,000 to 16 po. 15 to 16. Nakadepende na rin po yan sa brand po. Depende sa brand. Okay, so inquire nyo na lang guys kung sakasakaling magugustuhan nyo itong mga classic road bike nila. Pero puro kargado mga pyesa nito. Puro kargado na talaga. Mga naka-nito. Ayan yung mga parts natin dyan. Tingnan nyo. Sana ba yung mga sample natin dito? Ayan, Shimano Ultegra. Meron din tayo mga Shimano 105 na classic. Ayun yung mismong kargang pyesa. Dura Ace. Ito naka Dura Ace guys. Dura Ace. Dito naman, ito naman yung kanilang mga available na ito yung mga modelong road bike guys. Giant Defy, Felt, tapos GT. Ang ganda nito, pulang-pula. Ganda. Sobrang ang init sa mata nitong GT na road bike na to. Fuji, tsaka Fan. Ito mga kargang pyesa, Shimano Claris, Shimano Sora. Okay, Shimano Sora na rin yung isa. Mga naka-STI na syempre, mga alloy frame, mga original Japan na road bike. Magkano naman sa mga ganito, mga modern road bike, mga modelo na? 19,000, may 18,000 na rin po. Yun yung halaga. Parehas rin po dun sa sinabi ko kanina. Nakadepende rin po sa brand. Okay. Ito pa may classic road bike pa rito. Maruishi naman yung brand niya. Grabe sa kinis guys, Maruishi brand. Karga niya, Shimano 600. Ito yung maraming kulay. Ayan, Shimano 600 na maraming kulay. Okay. Dito naman sa side or dito sa area na to, ito pa yung mga brand ng kanilang mga modern or modelo na road bike. Louis Garneau, Precision, meron silang available na Chronosfield, Angkor, Scott, meron din, Sub 40, Geos Pure, meron ding available na Trinks, at merong Hasa brand, Canover, at saka Totem na hando sa dulo. Lahat po ito, tignan nyo, napakaganda ng mga kondisyon at talagang sasakyan at gagamitin nyo nilang. Good and running condition nga naman talaga. Brand new condition na rin yung mga yan guys dahil talagang inayos din nilang mabuti para gagamitin nyo na lang. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kagaganda yung mga setup nyan or yung mga quality ng mga bisikleta ang ipinapakita natin. Magkano naman dito sa mga road bike na to? 10,000 to 12,000 po. 10 to 12,000. 10 to 12,000 po. Okay. So yun guys, nakita na natin at nalaman na natin kung ano yung mga available na bisikleta dito sa Zen Bikes Philippines ngayon. Nakita nyo naman guys, hindi tayo napahiya. Nakita natin kung gaano kagaganda, kung gaano ka-quality yung kanilang mga bagong dating na bisikleta rito. Naka-sale na, naka-buy one take one pa.
sobrang bagsak presyo na talaga ng kanilang mga bisikletang tinitinda, Japan quality pa. Kaya Gian, baka meron kang gustong ihabol o idagdag or meron kang gustong sabihin sa ating mga manonood. Sige. Pumunta po kayo dito sa Zen Bike Philippines para makakuha po kayo ng bike na mga mura at magaganda. Yun. O yan guys, narinig niyo yung sinabi ni Kuya Gian na pasyal na lang kayo rito para makuha nyo yung kanilang magaganda at quality mga bisikleta. Nasa comment section, maging description box, yung contact number nila, maging yung exact address para hindi na kayo mahirapan tumawag at magpunta dito sa mismong shop nila. O, syempre, hindi tayo nakakalimot magpasalamat sa lahat ng bumubuo dito sa Zen Bikes Philippines dahil patuloy nila tayong naaanyayahan, naiimbitahan para ipakita at ibahagi sa inyo ng mga manonood ko yung mga available nilang magaganda at quality mga bisikleta. So maraming salamat Zen Bikes Philippines. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga owner at sa lahat ng mga tropa nating nakakasama rito, especially sa nag-assist sa atin na si Kuya Gian. So maraming salamat Kuya Gian. More power and God bless. Pasyal na lang kayo, Zen Bikes Philippines. Thank you.